May tanong sa akin. Hello po, concern lang po. Since student lang po ako and natukso ako sa utang. Almost 31K utang ko sa under sa and wala pa po talaga akong pangbayad. Which is kasalanan ko naman po. Ano po masasuggest nyo? Baka po kasi magkakaso ako. Mawawala pangarap ko na work kasi isa sa mga requirements sa work na gusto ko ay dapat walang kaso. Sana matulungan mo po ako. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, no, alamin po natin ano ba po pwede pong gawin or may sasuggest natin doon po sa estudyante na natuksong manghiram, no, sa OLA, no, at ngayon nabaon po siya at wala pa siyang pambayad. And medyo natatakot siya kasi baka mamaya mawala yung kanyang pinapangarap na trabaho, no? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga, may concern po kayo. Since student kayo, natukso kayo, no, sa utang at almost 31,000 po ang nahiram po ninyo. Grabe, laki na po, no? Tapos, nahiram po ninyo ito sa legitimate na lending. Chinek ko po ito, legitimate siya. Kasama po siya sa recorded online lending platform. Okay. Ngayon, wala pa po talaga kayong pambayad. Tapos, natatakot kayo ngayon, no, na baka mawala yung inyong pinapangarap na trabaho kasi kasama po do sa requirements ng pinapangarap yung trabaho dapat po walang kaso. Okay, ito lamang po, no. Unang-una, dun po sa mga estudyante na nanonood po sa atin, wag na wag po kayong manghihiram, no, sa mga OLA, lalong-lalo na po kung wala po kayong trabaho. Okay? Kasi dapat unang-una pong rule na kailangan yung malaman is alamin muna natin sa sarili natin kung meron tayong kakayanan manghiram. Okay? May kakayanan ba tayong magbayad? Hindi ho kasi lahat po pwedeng manghiram. Kasi pagka nanghiram ka, dapat bayaran mo yun. Okay? Yun po ang rule eh. Okay? Pagka kayo may hiniram, kailangan bayaran. Hindi ho katwiran. No, yung tayo po ay estudyante. Okay, now, eto namang OLA na to, bugok din. Diba? Bakit niya pinautang yung estudyante? Diba? Not unless kung hindi tama yung mga isinabit na mga requirements. Sana wag. No? Doon po sa nagpadala po nitong mensahe na to, sana hindi niyo ho dinaya yung inyong information. Okay? Kasi po legitimate tong tong OLA na to, ha. Ano yan? Legal. Hindi ko lang ho alam kung paano sila mag-verify. Okay? Now, hindi nyo rin naman kasi nilagay dito kung ibinigay nyo po yung mga tamang documentation or tama po yung ibinigay nyo information. Kasi po, kung nagbigay kayo ng maling information at mga documentation, naku po, may posibilidad po na makasuhan kayo ng estafa. Okay? Kasi po, niloko nyo sila at nilinlang para kayo ay makahiram. Okay? Pero kung wala naman kayong ginawang masama or kumbaga hindi nyo dinaya yung information ninyo or hindi kayo nandaya ng documentation ninyo at talagang hindi lang gumawa ng due diligence itong inyong OLA, kasalanan ng OLA yon. Fault nila yon. Diba? Pinahiram kayo nang hindi sila nagbe-verify, hindi sila nagsi-CI. Diba? So, sila po ang may kasalanan nun. But still, may kasalanan pa rin tayo. Kasi alam natin sa sarili natin, estudyante tayo, wala tayong kakayanan magbayad eh. Di po ba? Kaya wag ho nating uulitin yun. Doon po sa mga nanonood na mga estudyante, yes, I fully understand. Mahirap po ang buhay ngayon. Pero hindi ho natin obligasyon na manghiram, okay, para po matustusan yung ating pag-aaral. Unang-una po, ang may responsibilidad niyan is yung ating mga magulang.
Now, kung gusto po talaga nating makatulong, maghanap po tayo, no, ng trabaho. Maging working student po tayo. Hindi po kasagutan yung manghihiram po kayo sa mga OLA. 'Di ba? Kasi ano yan dagdag problema ho yan, hindi solusyon yan. Kasi pagka kayo naghanap ng trabaho, naging working student kayo, natrabaho kayo, kumikita kayo. So natutustusan niyo po yung inyong pag-aaral, nakakatulong pa kayo sa inyong magulang. 'Di ba? Yan po, pagka nanghiram kayo, wala naman hong ibang balik yan kundi magbabayad kayo 'Di po ba? Now, eto. Sabi nyo nga, meron kayong pinapangarap na trabaho. Okay. Tapos, sa requirement nung pinapangarap yung trabaho is dapat walang kaso. Okay, eto po yan. Kung yung binigay nyo pong mga documentation at saka po information sa kanila is mali, there's a possibility na magkaroon kayo ng kasong estafa at ang parusa po noon is may kulong. Okay? Now, kung wala naman kayong dinadaya, okay? At talagang yung information ninyo ang ibinigay ninyo at hindi pa lang kayo talaga nakabayad, now, pwede kayong kasuhan dyan, no, is small claims naman po. Parehas pa rin may kaso yun. Kaya lang, yung bigat nung isa, yung estafa, may kulong yun Yung pong small claims kasi is civil case. Okay? So, pag-uusap lamang po yun. So, kailangan bayaran. Okay? So, may kaso pa din. Now, wag na natin paabutin doon. So, manghingi na lang tayo ng tulong sa ating mga magulang. Okay? O sa mga kamag-anak po natin. O sa kapatid po natin. Sabihin po natin sa kanila na tayo po'y nakahiram. Ito po ang kailangan bayaran. Maiintindihan naman po siguro kayo nun dahil kamag-anak kayo. Okay? Wag nyo na hong paabutin doon sa punto na kayo po'y ididemanda. Kasi legitimate po itong OLA nyo na to. Okay? Hindi ko lang ho alam kung nangaharas to. Okay? Hindi ko lang ho alam kung mataas ang interes. Ang sa akin lang po, chinig ko kanina, legitimate siya. Hindi ko po kasi alam kung paano magtrabaho tong OLA na to. Okay po? Pero siya po ay kasama sa recorded online lending platform. So, registered po siya. Okay? Legitimate. Ngayon, nasa sa inyo po ang bola. Okay? Makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Kung meron silang magiging payment plan or payment option na maibibigay sa inyo, better. Pero ang pinaka-importante po is makipag-ugnayan kayo sa inyong magulang, sa inyong kamag-anak, sa kapatid ninyo, manghingi na ho kayo ng tulong. No? Kasi po, itong legitimate na lending na to is may karapatan yan maghabla. Okay? Hindi ko ho kayo tinatakot. Totoo lamang po yung sinasabi ko. Okay, kagaya po na sinasabi ko sa mga previous video po natin, no? Pagka po yan juridical entity, may karapatan naman talaga yan maghabla. It's just so happen, may mga bugo katabusadong online lending apps, yung mataas ang interest rate, malaki kinakaltas, nangaharas. Yung mga yon, talagang hindi pupunta ng ng korte yon, hindi maghahabla yon. Takot lang nun. Kasi mababaliktad sila Pero kung nautangan po ninyong OLA, is maayos naman ang interest rate, hindi nangaharas, no? Ayan, talagang maghahabla yan. Magsasampa ng kaso yan. Kasi alam nila sa sarili nila na ginawa nila yung tamang pagpapautang at tamang paniningil. Okay, para hindi na po tayo dumating doon, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Well, kasi legitimate yan, no? Most probably, may credit and collection policy yan. Baka mamaya, meron niyang mga payment option. But I'm not saying na meron, ha? Sabi ko, baka. Kasi kada kumpanya, iba-iba yan. Okay? Maaring meron, maaring wala. So, subukan niyo po makipag-coordinate sa kanila. Now, makipag-usap din ho kayo sa inyong mga mahal sa buhay, sa pamilya po ninyo. Magpatulong na po kayo. Kasi po, eto yan. Legitimate yan, di ba? So, ibig sabihin, nagre-report po yan sa CIC ng mga basic information natin. So, pag hindi kayo nakabayad, makikita po ng ibang mga financial institution yan. And worst, no, may mga companies po na tumitingin na rin sa CIC. Baka mamaya yung pinapangarap nyo po na trabaho, tumitingin din po sa CIC. Baka hindi rin ho kayo matanggap.
Instead, yung iniisip nyo lang, dapat walang kaso, yung pala, tumitingin din sila sa record sa, sa CIC. Di po ba? So, ayusin nyo na ho hanggat maaga. Para po, mapasukan nyo yung pinapangarap nyo pong, trabaho. No, ako po, ang panalangin ko po, maayos po ninyo yan. Kasi, bata pa kayo eh. Mahaba pa ho yung, lalakarin po ng inyong karera. No, sa susunod po, huwag niyong gagawin yon kasi alam naman natin sa sarili natin na wala pa tayong kakayanan magbayad. Di po ba? Kung kagaya niyan, sabi ko nga sa inyo, legitimate, so, nagre-report po sa CIC yan. Ang masakit dyan, may mga kumpanya na po na tumitingin sa CIC. Kung paano kung makita yun na meron kayo nahiram? Di po ba? At maging dahilan ng hindi nyo pagkakatanggap doon sa pinapangarap nyo pong trabaho. So, ayusin po natin hanggat maaga. Makipag-ugnayan po kayo doon sa inyong nahiraman at makipag-usap po kayo doon sa inyong mga mahal sa buhay para po mabayaran nyo na po yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Iyon lang.